So, ito po na po yan mga kaibigan, ano. Etong router natin ngayon ay wavelength ko ito. So, meron po itong dalawang port. Ayan, mapakita ko lang po sa inyo. Lahat po ng port na yan ay 1000 Mbps. I mean, 1 gigabit per seconds. So, yan, yung dalawang port na yan. Okay? So, yung ating, cable, main ISP natin, or internet natin, is kaya niya pong kumuha ng 300 Mbps. So, to 400 Mbps. Ibig sabihin, gigabit po ang router natin. Okay? So, ngayon, meron ho tayo ditong UTP cable na kung saan yung color coding ho nito ay tayo lang po yung gumawa. O ibig sabihin, tayo lang yung gumawa ng pagkasunod-sunod ng kulay. Hindi natin sinunod yung standard or tinatawag natin na straight through. So, sa nakikita nyo sa screen, yan yung gamit natin na color coding. Okay? So, itest natin. Baka sabi kasi ng iba na nagkamali ho tayo ng pag-crimp, kaya po iba yung lumalabas. Itest natin kung okay ba yung pag-crimp natin. So, pansinin ho ninyo, yung tester ho natin, ayan. So, makikita ho naman natin, maibigan, na insakto po yan. Tama po yung atin pong pag-crimp. So, kunin natin. Ipapakita ko po sa inyo mga kaibigan, itong cable na ito na gamit natin ay ito po yan. Yan, Cat 6 po yan. So yan po yung kanyang yung tawag dito, basta Cat 6. So yun lang, yung color coding na ating ginawa ay hindi standard. So yun yung ibig kong ipaabot sa inyo. Kasi marami pong mga kaibigan natin na hindi nila naintindihan yung unang video natin. Ngayon, itest natin siya kung iilan nga lang ba yung speed na limit ng nito, cable na ito, na yung gamit natin na color coding ay gaya ho ng nasa screen mga kaibigan. So, hintayin lang natin. Tapos, pagkatapos nating itest to, gusto ko din ipakita sa inyo na i-crimp ko po ito. Gusto ko po na hindi po siya i-edit yung video natin para makita ho ninyo mismo na ito din po yung gagamitin natin para po sa straight through natin or doon sa standard color coding natin pong gagamitin. Kasi yun nga, magpatuloy ko lamang, hindi po straight through or crossover yung akin pong gustong banggitin sa unang video. Kasi meron pong mga kaibigan natin na nag-additional ng information about po sa LAN. Pero hindi naman po yun yung gusto kong ibigay na tutorial. Kasi kadalasan kasi sa mga kaibigan natin is ibig sabihin dun ko po gustong ibigay sa mga nagbi-business ng vendo, ng internet connection, kasi ito yung kadalasan na mali na ginagamit namin. So yun yung mga nag-i-insert na yung sabi nila na yung straight through, crossover, iba na pong usapin po yun. So yun lang gusto kong pakita sa inyo. Kasi meron din pong nagsabi doon, di ba? Sabi ko kanina na kahit kahit saan mo daw ilagay dyan yung mga kulay na yan, basta tama dito sa kabila, pareho lang din po yung speed na matatanggap ng isang gadgets or itong laptop from router. So sabi ng isa, magkaiba daw yung router at saka switch hub na gamit, magkaiba sila ng speed. Merong 1000 at merong 100 na ginagamit natin. Pero isa lamang po, pakita ko sa inyo na isa lang yung ating router na gagamitin at isa lang din yung laptop natin pong gagamitin. So, i-test natin ngayon. So dito mga kaibigan,
Gamitin natin yung ano, ayan, naka-connect na po tayo, connected na po tayo. Wait lang. Hintayin natin na maging connected do tayo. So nasa port 1 ho tayo ng Wavelink. Mamaya, yan din po yung gamitin natin na port para matry nga po natin. So yung unang cable na ginamit natin ngayon ay hanggang 100 Mbps lamang ho ito kasi gawa-gawa lamang ho natin yung pagkakasunod ng kulay nung nung mga cable po dyan. So ayan, connected na ho tayo. So i-test natin, gamitin natin yung fast.com. Fast.com. Ayan, nakita ho ninyo. Dito talaga yan susobra ng 100 Mbps kasi nakaset siya or nakalimit siya sa 100 Mbps. Ulitin natin para sure bulo tayo. Okay, so ulitin ko yung router natin ay kaya niyang magbigay ng hanggang 500 Mbps po yan. Check natin mga kaibigan kung yung limit ba talaga niya ay hanggang 100 Mbps lang. So ang gawin niyo, punta kayo sa network. Tapos click lamang ninyo yung network ninyo. Punta kayo sa change adapter options. Tapos dito po sa Ethernet, double click lang po yan. Ayan, makikita ho nyo dito yung kanyang speed limit. Ayan, so hanggang 100 Mbps lang yung limit niya. Kasi yun yung kulay na atin pong ginamit. Makita ho ninyo sa screen. So ngayon gusto ko pong ipakita sa inyo na mag-crimp ako na gamit din po yung cable na yan para talagang masabi ho ninyo na magkaiba ho talaga kung standard or straight through yung color coding na atin pong gagamitin ay magbibigay ho talaga siya ng 1 gigabit per second or 1000 Mbps. So try natin mag-crimp gamit ang kaparehong cable. So ayan mga kaibigan, kung nakita nyo po, yung una ho nating nilagay dito na kulay is orange white, tapos orange, tapos straight through ho ito, yung standard color coding mga kaibigan. Again, orange white, tapos orange, tapos makita nyo din sa screen yan mga kaibigan. White green, tapos blue, white blue, then green, tapos white brown, then brown. So yan yung pagkasunod-sunod. So again mga kaibigan, dito sa kabilang dulo, again din yung ating ginawa. Yung una ay yan, orange white, tapos orange, tapos white green, tapos blue, tapos white blue green, tapos white brown, then brown. Makita nyo sa screen. So yan yung standard color coding na gagamitin natin ngayon na magkakaroon ho ng limit niya sa 1 gigabit per second. So ngayon mga kaibigan, itry natin, itest natin kung tama ba yung pagka-crimp ho natin. Malalaman naman po yan kung mali yung pag-crimp natin kasi meron ho tayong tester, So let us try and check. Test natin, ayan. So nakita nyo naman. So ayan mga kaibigan, tama po yung ating pag-crimp ng ating UTP cable. So ngayon again, sasabihin ko po na hanggang 1 gigabit per second po itong LAN cable na ito kung yung atin pong router ay gigabit din, Tapos yung atin pong pag-test nito
is magkakaroon ho tayo ng sobra ng 100 Mbps. Hindi po siya limit sa 100 Mbps kapag ganun color coding natin gagamitin. Yun pong tinatawag nila na straight through o standard talaga na color coding na ginagamit. So yung unang ginamit natin kanina ay gawa-gawa ho natin yun. Pinakita natin yun kanina at papakita ko sa screen. Again, yung kanina is yung ginawa ko is orange white, orange, white blue, blue, white green, green. Ayun, ganun yung pagkasunod-sunod kasi mas madali siya kaysa ganitong color coding yung ating susundin yung standard. Mas madali kasi yung tayo lang yung gagawa ng sarili nating kulay na pagkasunod-sunod. So ngayon, i-test natin mga kaibigan sa same port pa din nitong ating wavelink. Yan, check nyo. Nasa port 1 pa rin po tayo. Tapos, atin pong i-connect sa atin pong laptop ngayon at i-check natin ngayon kung ilang speed yung ating kung talagang gigabit po yung LAN cable na ginamit natin ngayon. Para maintindihan ng ating mga kaibigan na syempre expert din po sila pero siguro hindi lang nila na panood ng buo yung video natin kaya may mga reaction sila na kailangan daw pag nagturo ho tayo talagang accurate daw po. Sinisikap din po natin na maging accurate pero hindi kasi yun yung ibig kong sabihin hindi kasi straight through and crossover yung gusto kong ipaabot sa lahat ng ating mga viewers. Lalong-lalo na sa mga may vendo at sa mga nagbi-business ng internet connection kasi iba din po yung nasa field kami, yun din po yung experience namin. Akala namin yung ginagamit na LAN cable is gigabit Kaya po meron po kaming plan na halimbawa meron po kaming binili na plan na 600 Mbps pero nagtataka kami kung bakit yung output niya na speed ay hanggang 100 Mbps or hindi po siya lalagpas ng 100 Mbps. Kasi nga po, yun palang ginagamit namin na di namin nalaman na yung amin pong ginagamit na color coding ay sariling namin, kulay na pagkasunod-sunod. Kasi mas madali po siya kaysa dun sa standard. So yun yung gusto kong ipaabot. Nagkamali kami kasi ginawa namin yung sarili naming kulay. Hindi pala pwede. Kasi magiging non-gigabit po yun. Hindi po yun magiging gigabit. So, dapat pala, yun nga, napaisip din po ako dati, bakit ganun yung pagkasunod-sunod ng kulay nung UTP cable? Pwede naman na gumawa ng sarili, di ba? So, meron din pala siyang purpose kung bakit ganun yung standard color coding niya. So, hindi pala dapat tayo gumagawa ng sarili natin kasi magiging non-giga po siya or magiging limit po siya sa 100 Mbps. So, ngayon, try natin. Connected na ho tayo. Try natin kung hanggang 100 Mbps pa yung limit niya. So ayan, nakita niyo mga kaibigan, umabot po siya ng 580 Mbps. Kasi nga po, hindi po siya na limit. Yun pong cable natin na standard yung color coding niya ay hanggang 1 gigabit per second or 1000 Mbps yung kaya niya. So hindi kanina na yung gawa-gawa natin na kulay na pagkasunod-sunod ay limit siya sa 100 Mbps. Pero kung iisipin din natin, parang okay lang naman kasi ganun din naman yung dulo niya, di ba? Bawat dulo, kahit balik-balik, sabi nung isang nag-comment dyan, kahit daw balik-balik rin natin yung kulay, ganun pa din yung lalabas. Hanggang gigabit daw, hanggang 1000 Mbps daw yung lalabas. Pero hindi po talaga kasi na-test natin mismo sa actual, Kaya nga po gusto ko pong sabihin sa kanila na panoorin nyo yung buong video, i-test din po ninyo sa sarili nyo para makita ho ninyo talagang may pagkakaiba. Hindi pwede na baguhin natin yung standard ng color coding na gagawa natin ng sarili nating kulay na pagkasunod-sunod. So ayan mga kaibigan, pinakita ko lamang po sa inyo na yun yung gusto kong ibahagi na kaalaman dun sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lamang. Hindi po tayo nagsascam o nung sabi nung iba na dapat accurate daw. Tama naman yung title ko kasi sinabi ko doon, paano natin malalaman kung non-giga or giga yung LAN na ginagamit natin. Kasi kadalasan nga po sa gaya namin na mga vendo installer,
mga nag-install din ng internet connection, yun yung hindi namin napansin na dapat pala yun yung standard pala na color coding yung amin pong susundin. Okay? So, yun. Kaya nga pala yung mga media ko namin na gigabit ay yung kanyang speed na makukuha namin ay talagang limit siya. Hindi siya abot sa gusto namin na speed. Kasi nga po, yun yung ginamit namin na kulay na pagkasunod-sunod, yung sarili namin, hindi po yung standard. Okay? So, yun mga kaibigan. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay gusto ko lamang pong gawan ng part 2. Yun pong akin pong in-upload na bago pa lamang po. Yun pong about po sa UTP cable na kung saan ay nagbibigay po siya ng limit na 100 Mbps at saka 1000 Mbps. So yun po yung gusto kong liwanagin ngayon sa inyo mga kaibigan, kasi nga po meron po tayong mga viewers or kaibigan dyan na nagko-comment kasi may bigan yung nasa isip ho nila na gusto ko pong ipaliwanag sa video ay tungkol po sa crossover na kanila pong tinatawag. Meron hong nag-comment doon, sinakyan ko po siya kasi nga po wala din po akong idea about dyan ng straight through or crossover na meron palang ganun, Sinakyan ko siya, akala ko yun yung tamang, yung tamang tawag dun po sa ginawa kong video, ay hindi pala. Kasi gusto ko pong ipaliwanag sana kung natingnan po yung buong video about po sa UTP cable na yun pong isa ay standard color coding, yung tinatawag po nga po na straight through. Pero yung crossover, iba po yun. Hindi po ako nagko-compare doon sa straight through at saka sa crossover. Iba po yung ibig kong sabihin doon. Hindi po yun ang gusto kong ibahagi sa video na yun. Ang gusto kong ibahagi po mga kaibigan, yun pong isa pala na hanggang 1000 Mbps siya, ay straight through po yun. Standard color coding yung gamit natin. At yun naman pong isa ay gawa-gawa ho natin or tawag natin doon, tayo lamang po yung gumawa ng kulay na pagkasunod-sunod at hindi ko po sinunod yung standard talaga na color coding, yung straight through. Hindi ko sinunod po yun. Kaya po, ang nangyari ay hanggang limit lamang siya sa 100 Mbps. So, importante pala na dapat nating sundin kung gagamit ho tayo ng Cat6, yun palang talagang yung standard na color coding na straight through. Yun pala dapat ang gamitin natin. Lalong-lalo na kung tayo po ay gumagamit ng mga gadgets na gigabit, Kasi meron din pong isang kaibigan or viewers natin or commentator ho natin, sabi niya kahit anong kulay ang pagkasunod-sunod doon, ganun din daw po ang lalabasan na speed kasi nga po Cat6 yung gamit natin. Pero iba ho talaga yung speed kapag hindi ho natin sinunod yung standard color coding ng UTP cable. Kasi pag gagawa lang ho tayo ng sarili nating kulay, napaisip nga po ako na bakit po ganun na yung pong tinatawag na UTP cable na standard color coding o straight through is white, orange, tapos white, green, blue, tapos white, blue, tapos green. Bakit hindi na lamang po diretsuhin? Halimbawa, blue, green, brown, dyan. Tapos yun naman pong white, ayan. Gagawa tayong sarili natin. Pwede naman ganun para mas komportable tayo at mas madali. Pero hindi pala pwede mga kaibigan. Kasi nga po, maglilimit po yun pong LAN cable na gagamitin natin. So yun yung gusto kong ipaliwanag sa video na yun. Pero ganun nga po, hindi po siguro sinunod yung buong video. Kaya hindi po tayo nagkaintindihan. Sa video na ito, ay explain ko po ulit mga kaibigan, yun pong gusto kong ibigay sa inyo na tutorial, At ipapaliwanag ko sa video na iba po, iisa lang po talaga yung switch na gamit ko at hindi po ako gumamit ng dalawang switch na magkaiba yung speed. Kasi sabi nung isa, gumamit daw ako ng isang 1000 Mbps speed na switch, tapos yung isa naman 100 Mbps, kaya nagkagunon. Hindi po mga kaibigan. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo. Pero before that, explain ko po muna sa inyo ang about po sa yung pong tinatawag natin na LAN cable, UTP cable, computer cable, yung cable para sa piso wifi, kasi yun yung mga termino na gamit ho natin
Pero okay lang din po yun mga kaibigan, ano. So magbibigay lamang po ako ng kunting idea sa inyo about po sa, yun po, yung tinatawag natin na LAN cable. So yun palang ginagamit natin, yan pala ay tinatawag na twisted pair cable mga kaibigan. Sa twisted pair cable, meron po siyang dalawang klase. Yun pong STP at saka yun pong UTP. So yun pong ibig sabihin ng STP mga kaibigan is shielded twisted pair. Okay, STP. So yun yung kadalasan natin makikita sa yung tinatawag natin na outdoor cable. Kasi yung STP, so from the word shield, so nakabalot po siya sa loob. Nakabalot po siya sa loob. Gaya po ng pakita ko sa inyo ngayon sa screen natin. Yan po yung tinatawag na STP. Okay, nakabalot, may mapapansin tayong nabalutan po siya doon sa loob, di ba? So kadalasan makita natin yan sa mga outdoor LAN cable. So yun naman pong UTP mga kaibigan, ibig sabihin doon is unshielded twisted pair. So ibig sabihin na hindi po siya naka-shield doon sa loob. Di ba, napapansin nyo pag kinat ho natin yung blue or yung pinaka-top na niya, tawag doon shield niya, doon sa loob makitahan natin sa kadalasan sa yung tinatawag natin na indoor LAN cable or indoor cable mga kaibigan, ay hindi po siya nakabalot. So yun yung kadalasan natin na ginagamit sa mga lalong-lalo na sa mga piso wifi installer. Yun, maganda kasi yun gamitin kasi napakalambot lang. Hindi gaya nung naka-shield STPs, yung pang outdoor. Kasi pag crimping ho tayo ay talagang matigas. Mas maganda ho yung para po sa akin, din po sa mga lahat ng mga gumagamit. Kadalasan ginagamit nila is indoor. Yun pong hindi po siya naka-shield kasi malambot nga po, maganda po siyang i-crimp. Pero good din naman kasi umaabot din naman po ng ilang years yung UTP cable na yan. Sa akin nga po, abot na po ng 3 years. Hindi naman po na sira ho agad, So yun po yung tinatawag na unshielded twisted pair. Okay, so yun po yung UTP cable natin pong tinatawag. So dalawang klase po yun mga kaibigan. At sa twisted pair cable din po mga kaibigan, ay meron din pong tinatawag na straight through at saka crossover. So yung straight through, makita nyo po yung standard color coding na binabanggit ko, makita ho nyo sa screen, ganyan po yan. Okay, so yun namang crossover is ganito din po yung kanyang kulay na pagkasunod-sunod mga kaibigan. Magkaiba ho talaga sila ng pagkasunod-sunod dun po sa specific na wire na nasa loob ng UTP cable natin. At saka sa dalawa po na yan ay magkakaiba po yung paggamit ho nila. So yun pong straight through, yan po yung kadalasan na gamit ho natin. Yun po sinusunod natin na standard color coding po mga kaibigan. Yan po yun, So, saan po ginagamit yung straight through? Yun pong ginagamit natin from switch hub to our computer to router. So, yun po yung ginagamit sa straight through. Pero yung crossover mga kaibigan ay ginagamit po yun sa same device. So, yun po yun ang gamit sa crossover. So, magkaiba ho talaga sila dun po sa straight through. Pero yung binanggit ko po sa unang video ko ay hindi po ganun yung ibig kong sabihin. Meron lang po akong nakita na yun nga, na kulay na dapat palang sundin yung straight through para magkaroon tayo ng gigabit na speed at hindi po malimit siya sa 100 Mbps. Kaya nga po, dapat hindi natin sundin yung atin pong sariling kulay kung kahit na saan na lang po yung natin ilagay dun sa pagkasunod-sunod kasi kalangan ho natin, magkapareho lang po yan lahat di ba? Pero may magkaibahan ho talaga. So, yan yung gustong ipakita sa inyo mga kaibigan sa video na ito. At ito pa mga kaibigan, meron pong iba't ibang category, yun pong twisted pair cable. So, yung una is Cat 1. Ito po mga kaibigan, nakita ho ninyo. At saka, ang kanya pong maximum data rate niyan is 1 Mbps. Meron pong Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat 7, hanggang Cat 8 po pala yan mga kaibigan. So, yun pong ginamit natin is yun pong Cat 6, na meron po siyang maximum data rate na dapat 1 gigabit per second o 1000 Mbps dapat. Pero, yun nga, dahil po naguluhan yung mga kaibigan natin sa video ko, akala kasi nila yung gamit ko na isa is Cat 5. Na limit niya ay hanggang 100 Mbps lang. Hindi po, yun pong ginabit ko talaga ay Cat 6. Ang problema lang doon ay gumagawa kami ng sarili naming kulay na pagkasunod-sunod. Hindi po namin sinunod yung
standard color coding na tinatawag natin na straight through. Kasi pag standard color coding yung gagamitin natin, ang makukuha ho talaga natin is 1 gigabit per second. Hindi po siya malimit sa 100 Mbps. Yun po yung gusto kong ibahagi ho sa inyo. So, yun lamang po mga kaibigan sa araw ho na ito. At sana po ay naliwanagan ho tayo. Kung kayo po ay meron pong natutunan sa atin pong mga videos, ay mag-iwan lamang ho kayo ng komento po nyo sa comment section ho natin. Palike ho ng ating mga video. Pa-share ho nating mga videos mga kaibigan. At pa-subscribe na din po ng ating pong YouTube channel. At huwag po nyo kaligtaan na mag-hit po ng ating pong notification bell. Kung nga pala mga kaibigan, pasensya na po sa lahat po nating nare-replyan po dyan. Kasi mainit po yung ulo natin minsan. Pasensya lang ho talaga sa inyong lahat. Ganun pa man, magandang araw po sa ating lahat, and God bless us all.